Paano kung ang dahilan kung bakit hindi ka maka-move forward, hindi dahil wala kang kakayahan, kundi dahil hinihintay mong maging perfect ka, maging matalino ka, instead na magtiwala ka sa Diyos? Paano kung ang next season mo hindi kailangan ng mas maraming sagot, kundi mas malalim na obedience? At paano kung hindi ka pinapapunta ng Diyos dahil handa ka na, kundi dahil sasamahan ka niya? Yan yung amin pong devotion kanina sa Magkape. Nasa Joshua chapter 1 na po kami. Doon namin nakita na bago dalhin ng Diyos sa promised land ang mga Israelites, hindi niya unang inalis ang challenge. Pinanghawakan muna niya sila sa kanyang pangako at presensya. Dahil dito, meron pong akong i-discuss sa inyong dalawang dahilan kung bakit ang Kristiyano today ay hindi dapat mamuhay sa takot. First, do not be afraid because God is present. Sa Joshua chapter 1 verse 9, basahin ko po sa inyo, do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you forever. Even though this specific verse is for Joshua sa kanyang assignment, but the principle is still applied for us today. Ang keyword dito sa verse 9 ay with you. Sa Hebrews, emak, nang ibig sabihin, in your company. So sa context ng chapter 1 ng Joshua, hindi ipinangako ng Diyos kay Joshua ang buhay na walang laban, uncertain. Ang ipinangako niya ay ang kanyang presensya habang ginagawa ni Joshua ang ipinapagawa ng Panginoon sa kanya. Ang lakas ng loob ni Joshua ay hindi nanggagaling sa sarili niyang kakayahan, kundi sa katotohanang kasama niya ang atin pong Panginoong Diyos. Alam niyo po sa New Testament, si Jesus Christ, siya yung Emmanuel. Nang ibig sabihin, God is with us. I am with you always. Hindi ka pinangakuan ni Kristo ng madalian, pero pinangakuan kanya na hindi kanya iiwan. So that's the number one. Number two, do not afraid because God is faithful to His word. So ano yung una kanina? Because God is present. Ngayon sa number two, God is faithful to His word. Sa Joshua chapter 1 verse 3, makikita natin ito. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you. Ang keyword dito ay given. Nathan sa Hebrew yon. Ibig sabihin, to entrust, to give. Grabe ang ganda ng sinabi ng Panginoon dito. Hindi niya sinabi na, I have given, bago pa nila tuluyan na maangkin ang lupa. Promise talaga. Hindi ibig sabihin na automatic ang blessings. Kailangan nating sumunod sa commandment ng atin pong Panginoon at magtiwala sa Kanya. Ipinakita dito na ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako. Listen to this. Hindi mo kailangang makita ang buong plano para sumunod ka sa Diyos ngayon. Ang kailangan mo lang ay sumunod sa Diyos at sasamahan ka. Move forward. Not because everything is easy, but because God is faithful. Kung mayroon kang kaibigan na nagtatanong, paano nga ba talaga maligtas? Meron po akong link diyan sa description. I-copy mo yon at i-send sa kanya. Again, ako si Pastor Wes na laging nagsasabing, be an inspiration at solution po. Ingat po kayo. God bless everyone.